Nitong umaga nga paggising ko, nakita ko nga yung itsura ng pagtulog nga namin. Kasi nung natulog nga ako nung gabi, ako nga yung nauna, so yun maaga nga akong nakatulog. Ako kasi kapag ka inaantok na ako, diretso tulog na din ako. And minsan naman nag-i-scroll down lang ako dito sa cellphone ko. So yun, makakatulog na lang din Kaya ako. Hindi ko alam kung sino nga yung mga sumunod nga natulog. Pero for sure, yung mga bata nga, inumaga na ng tulog to. Kasi nga mga naglalaro pa sila ng ML. So yun nga, paggising ko si Gerald nga yung katabi ko. And meron naman 2 kwarto dito. So yun naman natulog si Angie tsaka yung mga anak niya. Pati na rin nga si Agnes and yung mga anak niya doon naman sa kabilang kwarto. So yun, dahil nga ang dami nga namin, sila Lola naman at saka si Nanay doon sa labas na natulog. 4 nga sila doon, kasama nga si Tito Orly pati nga si Tita Tess. Alas 8 nga ng umaga, nagsipagbangon na nga ang lahat at nag-almusal na nga kami. Then yung mga batang lalaki nga sa amin, tumulong naman sila mag-igib kasi nga dito pala sa Barangay Gata, sobrang hirap ng tubig. So yun nga, parang umaga lang yung pinaka-schedule nila na makakaigib ka nga ng maayos nga dito. Then the rest, medyo mahihirapan ka na. Kaya kailangan marami kang container na pwedeng pag-imbakan nga ng tubig. Bispiras na nga ng piyesta itong time nga na to. Kaya yung mga tao nga dito medyo busy na rin sila. Maaga pa nga lang nga may mga umiinom na din. May mga nagkakatay din ng mga baboy. Kaya kaliwat kanan, meron kang maririnig na umiiyak ng baboy. So yung tanghalian nga namin, baboy na nga yung ulam nga namin. At sinabawan nga siya. Then dito naman sa labas habang nagluluto nga sila ng ulam. Siyempre may kasamang inuman yan. Hindi talaga mawawala yan dito sa Bicol. Si Nanay naman dahil naumay na nga sa baboy, daing na nga lang ang inulam niya ngayong tanghali. Ayaw niya mag-ulam ng baboy. Naumay na sa baboy. Ito yung kusina dito. Ang ganda o. Daw ka lang kami sa kakandidat tayo. Ay, yung kakandidat niya. Awa kumayaw. Oh, kontrolado pa mo. So pagkatapos nga namin kumain, andito nga kami lahat sa labas kasi mainit din nga sa loob. So yun, wala nga kaming gagawin dito kundi ganito nga lang nga. And plano din naming maligo nga ng hapon sa dagat ulit. Nung nainip nga ako ng ganito, sabi ko nga kay Gerald, pupunta nga ako dun sa Pangpang at magbo-voice over na lang ako and then mag-e-edit nga ng video. So yun, habang naglalakad nga ako papunta nga dito sa Pangpang, ang dami ko na namang nadaan ng mga nagkakatay nga ng baboy. Yung iba nga dito na nga nila hinuhugasan sa tubig dagat. Sabi kasi nila mas madali daw hugasan nga dito, lalo na nga yung bituka ng baboy. Nakita nga nila ako dito na nagbo-voice over nga at nakikipagkwentuhan din sila sa akin, kaya hindi rin ako masyado nakapag-focus nga sa video ko. Alam nyo ba na inaabot din ako ng 2 oras na pagtambay nga dito para lang matapos ko nga yung video ko na ini-edit. Parang mga alas 4 na nga ako nakabalik nga dito sa bahay. Then sabi nga ni Gerald, mag-asikaso na nga daw nga ako at pupunta na ulit nga kami sa dagat at doon nga kami maliligo. Yun nga, dahil nga sobrang hirap nga ng tubig nga dito at hapon na wala na rin masyadong maiigiban. Makakaigib ka man nga ng tubig, kailangan pang tumawid nga ng dagat. Sa dami nga namin, manghihinayang ka na igamitin nga yung isang balde na pampaligo. Lahat nga kami pumunta na nga dito sa may tabi nga ng dagat. Si Nanay sumama yan pero hindi naman yan maliligo nga ng dagat. Doon yan maliligo sa pag-aanlawan nga namin. Pagdating nga namin dito sa may Bantayaw, maraming ang mga naliligo. Tuloy-tuloy nga yung lakad nga namin at dinaanan lang din namin yung dagat nga na to. Kasi sa Barangay Campo nga daw kami maliligo and medyo malayo-layo nga siya. So yun guys, dito nga sa isla nga na to, hindi lang Barangay Gata yung nandito. Hindi ko lang alam kung ilang barangay dito, pero yung natanungan ko nga, ang sabi nga niya sa akin, parang 3 hanggang 4 nga na barangay meron nga sila dito. At dito nga sa barangay na pupuntahan nga namin, hindi nga sila hirap nga sa tubig kasi meron silang mga balon na pinagkukuhanan nga. Kaya medyo malayo-layo nga yung nilakad nga namin para makarating nga doon. Kaibigan din nga to ni Mary Jane. Guys, kalahating oras na kami naglalakad. Ganda sa mga dinaanan namin, puro tubig. Wala kami mag-aanlaw. Ha? Hindi. Inanap namin, dyan kayo mag-aanlaw.
So yun nga, nung nakita na nga namin yung bahay na pag-aanlawan nga namin, papunta naman kami dito sa dagat na pagliliguan nga namin. Ito naman si Jay, sabik na sabik din to dahil nga kahapon hindi namin to kasama. Kasi tumulong nga siyang magkatay nga ng baboy. Then kanina nga muntik na naman siyang hindi makasama kasi nga tumulong naman siyang magpila nga ng mga balde. Kaya sabi ko nga sa kanila nung papunta nga kami dito sa dagat, antayin na nga namin siya. Si nanay nga at saka si Lembot, hindi na nga sila sumama nga dito. Diretso ligo na nga sila dun sa may balon. Diba? Kahit saan ka mapunta dito, maraming dagat. Pag nainitan ka, lublub ka lang sa dagat. Walang tayo bago. Walang tayo ng bago ha. Oy, kinundan mo. May labog daw, jellyfish. Diba? Damog sa dagat. Ang mga chinelas nyo, naglutang-lutang na. Ito na kami lulusot. Pag-uwi ko ng Manila, napaka-ipon ko na. Ano kaya akong balon? Saan? May laman nga eh. Dahil dito napreskuhan kami. Di ba ang ganda ng liguan namin? Ang layo ng narating namin para lang makaligo. Mag-video sana ako. Oh. Yung plastic dati ba rin? Masok ka ng plastic ano? Plastic pa. Uruli, mag-uruli, ana. Dipping natin. Fresh na ulit. Fresh na negra na. Is that a brim out? Yeah. Pauwi na kami. Oh. Napakahirap kasi ng tubig doon. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush! Nag-iingat po ng ulan.